Dagko na mong gihatod nga mga itik diri guys. Tanawa gwapa kayo. Na ay mga lalaki nga itom. Tanawa daghan kayo ni. First time gini na nakatunog og yuta mo nang ignorante kayo sila sa rice hull. Muning idara sa itik nga di na kinahanglan sugan og init. Suga lang gihapon nga lead atong bugnaw sa pananaw gwapos itik mo nang kanindot diri sa farm. Og mao po ni atong gihatod diri kadtong April 19 this year lang po ni guys mo ni ang ilang first batch. Dagko na kayo, gahi na kayo, di na maminaw, di na makaila sa ato og tawagon na to og BB Labs. Tanawa kay dagko na kayo lagi na tanawa ang atong quality, ang ilahang itik diha di na ni ato Mao di ang sit up diri guys kini mao ni ang sit up diring dapita. Mao ni ang painumanan na screen mulatay diri gamay gyapon ni version pero lapad taas ni nga farm guys pang big time pod ni. Tanawa ninyo niyo. Sulod sa diha, musaka, mainom diha sa mangitlog. Kato lang, daghang salamat po. Farm nga gi-deliveran nato unya mo padulong ta sa ihang poultry para makita ninyo ang update guys. Daghan kay dragon fruit. Mo nga may tag makatilaw ta ni unya Adi lang paliton lang nato kay maulaw ta kay kapitalan pud baya. So mopalit ta unya, pero syempre na may limonsito diri mga awat ta guys kay gisipon mango. Atong testingan niyo, atong kaunon. Nahinog kayo. Makaguba gyud sa musamot kaguba atong naong ani guys. Kani nani wala kasi Charong di mauli ang atong kuan ani. Fish lang mo na itika madto taon nya. Dio. Good morning. Today naghatod po kami ng mga ducklings na 1 week old dito po sa Katigan, Toril, Davao City. Ito yung mga klaseng yung kalaki yung hinatid namin dito. 1 week na po to. Kasi po request po ng may-ari na 1 week. Ito po yung aming F1 Itik Pinas. All brown. Dapat may bato. Walang bato to. Pero anyway, kailang kasi po ay malalaki na to. Ito po yung maganda pagka ganitong edad ay no need na po yung heater, Pero syempre, depende pa rin po sa klima. Pero this one medyo na wet, nabasa po. Gawa po ng ligo. Sobrang malalaki na po talaga ang mga itik. By the way, to give you an update sa mga na nakikinig o nanonood sa ating video today, itong farm na to ay meron ho siyang laman before na 1,500 at ngayon nakal na ho lahat yun nakal na po, tinanggal na po. So after 4 months saka na po sila nagpapapasok na ng bagong Itik Pinas, pero batch by batch na lang po. Before kasi nangyari is biglaan 1,000 heads kagad ang pinasok natin dito. Succeeding another 1,000 na po, another 1,000 after a month. At bumili din sila ng mga barato, mga mura lang na mga pateros. Balita po nila kasi meron daw nagsasabi na bata pa daw yun. So binili nila yung almost 1,000 rin. Siyempre hindi nila sinali dito, hindi nila hinalo, ginawa nila ng ibang building, So ito yung background po sa farm na to. And sobrang
eager po ng kuan, ah, excited po kasi yung siyempre no, yung siyempre makaprodukto tayo, yung may-ari at ang dami na nang nating marami silang actually binili na wala ho sa program. At actually nangitlog naman lahat pero iwan ko lang kung ano pong outcome sa mga doon sa mga itik na ganun. So yun guys ang update po sa kuan ang kuan po di history po sa kanilang farm. Okay, check review natin. So, ngayon, after 4 months ho ulit, noong nakaraang April 19, naghatid ho tayo dito ng 200 no, na babae, 207. At yun yung including may mga lalaki, yung mga itim, at siguro mga nasa 40, sobra nga yung lalaki. So yun ang update po sa yun yung history. Tagal na tong farm to, mga 3 years na to yata itong building na to guys. So matibay pa rin. So yun pong history sa itik. Dito naman din tayo sa sa facilities. So ngayon ito yung pakainan. Andiyan sa baba naman slope yun yan oh. Na-slope po yan. Yan, oh. Andyan po. So, dyan din sila inom. Ito po kasi pag araw, inisprehan po to. Centralize yung kuha naman din doon, yung nahulog yung ipot doon sa baba. Okay? Ito maganda to sa design. So, ito naman yung sa isa at doon sa dulo. Hindi na masyadong nakaslope pero meron pa ring meron pa rin siyang painuman doon, outlet. Wala siyang paliguan. Nilalagyan ho to nila ng palanggana before na doon sila maliligo, maliliit, no? Maliliit lang na palanggana yun. So ito yung ito po yung kanilang record. Yan natin na. Basta 19, no? Female 107, yan ang green na yan, no? 107, 207? 207 each, no? Per cage. Tapos 15 na male. Hindi dito po. So, yan. Yan lang muna ang yan lang muna po yung kanila pakainan. So, ito yung dati wala pang laman. So, ito po nila ginagawa yun, no? Taob, no? Kumbaga nakakulob sa Bisaya pa. Ang mga materialis dito, hindi naman siya steel. Kasi marami ho silang puno ng kawayan sa farm. By the way, speaking of farm po, itong farm na to is baba is dragon fruit. You know? 4 hectares to, kabuuan ng area. Or if I'm wrong, 4 hectares po to sa may-ari. Tapos, puno po yan ng plantation ng dragon fruit. Mamaya, makatikim tayo ng mamaya. Dragon fruit, bibili tayo. Ayan, oh. Dragon fruit po yan dyan, guys. Papunta doon. Okay, paikot dito. At dyan. Okay. So, since ang concept ni Sir dito, yung dumi ng itik, ihulog niya dyan sa baba na para magsisilbing pataba. Tingnan nyo naman po yung tangkong. Kangkong po sa Tagalog, no? Tangkong po sa Bisaya. Alright, so ito na yun ang record nila. Itik Pinas batch 3, no? 3. So 111 daw ang nandito. So, tapos ang male nila dito 25. Casualty 0. Aging pinasok natin ito last April 19, 2026 this year po. At ito naman ngayon, susulatan pala niya yung bago kasi yung ating
Paghatid ngayon, andyan, may brooding pa nila yon. After 1 week, paano yun? Pakawalan na yun sa, yan, sa malaking cage sa area. Marag nabasa sila, no? Matangig ba to? Butahan na mo? Ligo o nila ang kwan? Ligo sila, oh. Ilang iligo, oh. Kabalo na maligo, kidagko naman god. Oh, pwede man, tangalag ba to? Ayan. Okay. Ikaw naman ang nagkuhan rin, no, ate man, no? Mara gini mo focus. Diba? Alay na, yan, no? Tignan mo. Ito naman na side po. Yan po yung Itik Pinas. April, pinasok. April, May, June, July. Magti 3 months so siya ngayong 19. Magti 3 months na po. Actually, 3 months na yata to eh. 19, ano ngayon? 13, July 13 ngayon. 3 months na to kasi yung paghatid natin naka 1 week na din ito sa brooding natin. So ito po ay 3 months old. Kuha na lang ni ba? Mga 2 weeks na lang ni. Basig mangitlog na ni. Oh. Sa amin po yung aming F1 dito 3.5 months, no? Yung iba nangingitlog na, ngulog na, no? May pailan-ilan na nangingitlog. So sinagad po namin ng 4.5, minsan 5 months. Basta pagka sa amin po, hindi po namin binibigla. Pag 3 months and a half, may nahuhulog na ng mga itlog, nangitlog na ng iba, ay hindi pa namin din binibigyan ng duck layer. Hanggat umabot po ng 4 months, no? So, 4 months o 4 months and a half. Diba? So, ganun po ang practice po namin dito. Diba? Sige guys, video tayo. Kunting kuan lang, kunting update lang to sa farm dito sa Katigan, Turin. Please like and subscribe pala sa YouTube natin. Yun po para updated kayo sa bagong upload natin na video. About po sa pag-itikan, kung mahilig kayo sa ganito, pwede nyo subscribe. Yan yung Itik Pinas. Yan yung Itik Pinas po. Brown at kaki. Ano, yung merong brown na walang puti sa dibdib, kaki po yan ang tawag. Yung brown namin, yun yung may puti sa dibdib. At yung lalaki, may itim. Meron naman din po kaming F1 na ang kulay itim. F1 din yan sa amin. Okay, so yun po. Very legit yung ating F1, no? Pag sinabing F1, F1 talaga. Maganda yung F1 guys kasi po ang experience po namin dito sa Davao ay aside sa malaki yung kumbaga ang requirements ng grams ng itlog na nagustuhan sa customer ay mas mamit natin pag F1, no? F1 malaki po ang diferensya sa F1 na production compare sa Patiros. Ang Patiros kasi merong malaki, siyempre may mga maliit. Hindi siya katulad dito halos pantay-pantay yung sizing sa itlog. Kasi po pag ang cash dyan, pag tayo po'y kakain ng balot, kasi yung ating produkto, balot, ay saan ka? Doon sa maliit. Mas maganda,
mas ano ka doon, mas pipiliin natin yung malaki na balot para hindi tayo baga lugi sa binibili natin na presyo sa luto na nabalot. So, yun yung catch po dyan. Pagka commercial ho talaga, yung ating kuan naman, maganda yung talagang ipuan itik Pinas. Ikaris ko po talaga to. Matagal na po tayong nag-alaga nito guys. Kasi po yung aming pinaka kuan dito, yun po ang aming alaga. Inaalagaan ngayon, itik Pinas. Isa po kami sa nag-distribute dito sa Mindanao. F1, itik Pinas po yung talaga aming produkto. Right? So, aside na tested na or well study from Bureau of Animal Industry ito, subok na ho, no? Subok na ho na magandang quality ito. Magandang quality na basta maganda lang ho yung pagmamanage at kilalanin natin yung behavior ng itik Pinas, no? Tayo ho yung mag-adjust kasi po sila ay hindi ho na maka-adjust po. So pag malaki ang kuan, tulad yan, mataas ho yung pasensya natin, lahat naman ng mga may-ari, no? Negosyo, may pasensya man talaga tayo. At yun, maganda ang iFood itik Pinas sa may recommend ko. Maganda ho. At siyempre sa mag-itik ho, huwag ho nating panon, tawag dyan, biglain, no? Program lang tayo. Eh, sabagay, sa amin naman, kasi sa sales ako, mas masaya kami pag maraming ino-order, no? Na mga kuan natin, na mga trusted buyer. Pero, tiningnan namin po yung kuan, yung capacity ng kulungan, of course, ang market. Pag start ho tayo ng mag-itikan, kailangan ho talaga po is coordinated. May market ho, yung sino po yung bibili, no? Sino po yung mga makausap nyo, kung willing ba siya. For example, sa area nyo, kausapin nyo yung mga buyer ng balot, no? Or nag-i-incubate, or pansamantala, kaya mo na mag-incubate, o kung kaya na, hanggang siyempre, hanggang sa marketing ho tayo. Siyempre sa ngayon, kuan pa lang, production, egg production. Pag natutunan yung pag-i-incubate at may market, why not? Diba? Kailangan ho may market ho. Yung pagsisimula po namin, way back akin, yung pag pandemic time, ako yung nagmamarket, ako po yung gumagawa ng incubator, sa akin po yung sarili, yung itik. Okay? So yun po yun. Natutunan ko po yun. Hanggang ngayon, nagpapapisa na ho tayo. Okay? Yan. Balik tayo dito sa pangatlong pen. Ang gamit ho namin dito guys is GMP o alagang sarimanok ho kami. From Yunako, no? Baka naman. Yunako ho yung aking ini-endorse kahit wala pa tayong baka naman. Marami nang nagpabor. Marami na hong nabigyan. Marami na pong ako almost 4 years na ho nang ini-endorse ko tong page na to. Baka naman aside na baba yung presyo compared to other brand, ang quality andun at nabubuhay yung ating itik Pinas sa Yunako Feeds. Yan, Yunako baka naman. Kung anong available ho sa market nyo, sa area nyo ho, kayo na bahala ho sa anong gamitin nyo ho. Pero for me, Yunako Feeds ang pinaka gamit namin dito. Yan. Tingnan nyo yung katawan, no? 3 months to 3 months o siya
3 months old siya today. This month. Oh. Nasa 1.3 grams, kilograms itong mga F1 itik Pinas dito. Ayan guys, oh. Ayan yung coco lumber. Tapos may ano dito, ventilation. Oh. Parang kahapon lang, no? Kahapon lang to ginagawa. Natatapos. Kulang na lang to ng linis dito sa taas, cobwebs. Pero parang kahapon lang to ginagawa kasi hindi pa siya nasisira. Oh, nakaano pa siya dito. Meron pa siyang anong tawag diyan? Anong tawag yan, guys? Insulator o pan? Insulator ba tawag diyan? Ventilation dito. Okay, so kawayan, ang poste, coco lumber, at hangin, elevated. Yan, Davao City ito guys ha. Katigan, Davao City. Ang sa baba po niyan, dragon fruit. Yan, ito tayo. Ayan ang farm. Pagka-araw dito sila, overview lang. Review lang po kasi patapos na po tayo ng pag-video. Alright, dito naman. Oh. Yan. Yan sila. Meron ho siyang harang pagkagabi. Ang ganda ho ng setup. Pang retirement. Kung kayo ho'y nagbabalak magnegosyo at may capital, syempre, ang ganda pasukin ang pag-iitik. Ang ganda ho talaga. Oh. Hindi siya masilan. Hindi siya sensitive sa unlike other livestock. Kapalit lang yan, siyempre, mailap. Siyempre naman, hindi siya sensitive pero kaya lang mailap. Pero ang naman, pag hindi siya masikip ang area nyo, dito sa tinatayuan ko, mga siguro 7 meters ito. Hindi na sila mailap kasi yun po yung kanilang feeling secure na ho sa ganitong kalayo. So, yan po. 7 meters ang distansya namin dito. Okay, 20 minutes video and salamat po sa support. Salamat po and it's me, Lee Songkip, Davao City. Thank you for watching and God bless. Shout out po sa nanonood.